Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat mo sa aming pagtulog hanggang kami, O Diyos, ay iyong ginising sa umagang ito. Sa umagang ito, Diyos, patuloy naming dinadalangin sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga sakit, may mga karamdaman, na patuloy mo silang abutin, pagalingin, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. At ingatan mo sila, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng lakas upang sila, Panginoon, ay makapagbili o makapunta sa mga hospital upang magpapagamot, Panginoon. Gayon din po, Diyos, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mga nasunugan, nawawalan ng tahanan. Panginoon, ingatan mo sila sa isang lugar kung saan sila inilagay ng aming mga leaders, ng aming gobyerno, Panginoon. Lalong-lalo na ang mga matatanda at mga bata. Ingatan mo sila upang hindi sila magkaroon ng mga karamdaman, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na mga drivers na patuloy mo po silang ingatan sa lansangan upang sila, O Diyos, ay hindi sila mapahamak sa mga masasama, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na mga mangingisda na patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na mga magsasaka na sila'y ingatan mo sa kanilang pagsaka upang maraming mga pagkain ang kanilang may tanim tulad ng palay, gulay, prutas at iba pa, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Gayon din po, Diyos, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Mahalaga ang relasyon natin sa loob ng iglesia o sa loob ng simbahan o sa church. Kasi isang pamilya tayo. Pero bilang mga Christians, meron din tayong relasyon sa mga unbelievers na dapat nating isaalang-alang para maging tapat sa mismong ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ay foundational truths about our relationship to the world. Kasi naninirahan tayo sa mundong ito. Pero hindi tayo, mga kaibigan, hindi tayo taga rito. Sa mundong ito, hindi tayo taga rito. So ano ang ipinapahayag dito sa prayer ni Jesus para sa atin tungkol sa gusto niya para sa atin? Ayon sa John 17:11 to 14, o 11 tapos 14, at ngayon ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanglibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay maging isa. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga sanlibutan
Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Mga kaibigan, kabilang na tayo sa kaharian ng Diyos. Ano ang kahalagahan ng katotohanan ito sa pamumuhay natin sa mundo ito? Ano ang ating ambisyon bilang mga Christian? Binago tayo ng Diyos, mga kaibigan, para maging katulad ni Kristo. Ano ang dapat na maging kaibahan natin sa mga tao sa mundong ito? Ayon sa Roma 12:2, sinasabi dito na huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Witnessing by living and transformed life sa pamagitan ng mga salitang mabuti o ano-ano ang mga hindi dapat marinig sa atin. Ayon sa Efeso, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan niyo pagdating ng araw. Alisin niyo ang anumang sama ng loob. Mga kaibigan, alisin ang mga sama ng loob. Galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masamang hangarin. Huwag din tayo kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Ano-ano naman ang dapat na makitang katangian ng mga pananalita natin sa pamagitan ng mga gawang mabuti? Ano ang maaaring maging negatibong resulta ng mga gawa nating hindi mabuti? Sabi doon, turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagutin ang mga ito, ni pagnanakawan man. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng mga katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano naman ang maaaring maging positibong resulta ng mga gawa nating mabuti? So dito makikita natin ang mga positibo, yung pagiging isang masunurin, no? Isang masunurin at kalugod-lugod sa ating mga amo, sa ating Diyos na buhay. Sa pamagitan ng trabaho o pag-aaral o bukasyon, sa ano-anong paraan tayo makapagbibigay ng karangalan sa Diyos at magandang patutuo sa mga katrabaho, kaeskwela o kapitbahay na non-Christian. Ayon sa Matthew 5, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sharing the gospel to others o tinatawag na evangelism. Mga kaibigan, ano ba ang evangelism? Ano sa tingin niyo? Ano ang evangelismo? Ang evangelismo ay pagbabahagi ng mensahe ng ebanghelyo o mabuting balita ni Kristo sa ibang tao at ang mga panawagan sa kanila, no, na magsisisi sa kanilang kasalanan.
magtiwala at sumunod kay Kristo. O, yan. Good news, no? Tama ngang kailangan nating maipakita sa buhay ang pagiging tagasunod ni Kristo. Pero kahit makita nila ang pagbabago sa atin, hindi pa iyon evangelism, mga kaibigan. Hanggat hindi natin nasasabi kung ano ang gospel o mabuting balita. Bakit dapat nating ibahagi ang mabuting balita sa iba, mga kaibigan? Kasi ito ay utos na dapat nating sundin. Utos ito na dapat nating sundin. Ano ang mga utos ni Jesus dito? Para kanino ang utos na ito? Tingnan natin ang Matthew 28, 18 hanggang 20. Ano ba yung sinasabi sa Matthew? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. O, di ba? Humayo kayo. O, ibig sabihin, humayo kayo. O, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng tao sa buong mundo. Tandaan ninyo, lagi siyang kasama natin sa lahat ng ating mga pagbabalita, no? Ebanghelismo, evangelize. Isinasagawa ng Diyos ang kanyang plano o layunin sa pamagitan nito. Ano ang paraan ng Diyos para maligtas ang kapamilya mo, kaibigan, kapitbahay mo? Ayon sa Roma 10, sapagkat sinasabi sa kasulatan o yung mabuting balita, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. O yan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya o sa Panginoon? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? Kaya kailangan tayong mga mananampalataya, mga kaibigan, ating ipangaral ang salita ng Diyos upang ang mga hindi pa nakakilala sa Diyos ay makakilala na nila kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Ipinapakita nito ang pag-ibig at awa na kay Kristo. Ano ang pagtingin ni Jesus sa mga taong naliligaw ng landas? At paano tayo magiging katulad ni Jesus? Ayon sa Matthew 36, datapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila. Nahabag si Jesus sa karamihan sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Ito ay katibayan ng ating pag-ibig sa Diyos, mga kaibigan. No? Katibayan ito sa ating pag-ibig ng Diyos. Ayon sa Juan 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dalangin ako sa Ama upang ako'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan.
Kung ito ang ay mabuting balita, mga kaibigan, bakit ang hirap ibahagi ito sa iba? Bakit ang hirap na maibahagi ito sa iba, mga kaibigan? Bakit kaya? Una, dahil sa takot sa tao. Natatakot tayo no? Natatakot tayo na humarap at ibahagi ang salita ng Panginoon. Ang pangalawa, dahil takot tayo dahil kulang ang kaalaman o kakayahan. Di ba? Kaya minsan natatakot tayong humarap. O masyado tayong busy at walang concern sa iba. Bahala na sila. Kanya-kanya naman ang ating kaligtasan, di ba? So, hindi ganon. Hindi dapat dahil tayo'y iniibig ni Kristo. Tayo ang unang iniibig ni Kristo. Dapat tayong ibalik ang pag-ibig na yan sa Kanya sa pamagitan ng pagmamahal sa ibang tao, pagmamamalasakit. Kaya, dapat nating ibahagi ang salita ng Diyos upang sila din, mga kaibigan, ay maligtas. Magkaroon sila ng buhay na walang hanggan doon sa langit. O alin sa tatlong ito ang nakakahadlang sa iyo, kaibigan, para ibahagi ang ebanghelyo sa iba? Mga mahalagang bagay na dapat nating tandaan sa pagbabahagi ng mabuting balita, kaibigan. Una, ang katapatan. Ang katapatan sa pagbabahagi ay may kinalaman sa nilalaman ng mensahe. Huwag mag-focus sa mga techniques o method. Yung katapatan natin, mga kaibigan, yung tunay ba tayong matapat sa mensahe ng Panginoon na ating isinasabi, evangelize. Ibig sabihin, yung ating buhay ba ay sumunod din sa kalooban ng Diyos? Ito po ba ang ating ini-evangelize ay naaayon din sa ating buhay? Baka naman nakapokus ka lang sa mga technique pero ang ating buhay ay taliwas sa ating itinuturo. Di ba? So, ang patutuo mo, bagamat mahalaga, ay hindi evangelism yan. Makakatulong kung sabihin kung paano ka nailigtas ng Diyos. Pero dapat sabihin mo rin kung paano sila maililigtas. So, mahalaga ang klase ng pamumuhay mo, kaibigan. Powerful ang mensahe ng salita ng Diyos na nanggagaling sa isang taong namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Lalo na kung makikita nito ng mga kasama mo sa bahay. Di ba? Pwede sabihin natin, nagsasalita tayo, nagtuturo tayo sa salita ng Diyos, pero ang ating buhay ay taliwas naman. Lagi tayong nagagalit. Lagi tayong lasing, no? Nagsusugal. Di ba? Iba yun So, kailangan na kung tayo ay nagtuturo sa salita ng Diyos o ating evangelize o ating dadalhin ang mga mabuting balita sa ibang tao, dapat ay nakikita rin sa ating pamumuhay. So, ang pagbabago, mga kaibigan, sa puso ng isang tao ay gawa ng Diyos. So, ang responsibilidad natin ay maging tapat. Maging tapat sa pagbabahagi. Ipaubaya natin sa Diyos ang resulta, ipinalangin mabuti. So, ito po yung mga suggestion na maging tapat tayo sa pag-witnessing. So, maging pamilyar sa laman ng gospel. Huwag sayangin ang buhay. Dumalo, mga kaibigan, ito po ang pinaka-importante, dumalo sa mga pag-aaral at pagsasanay tungkol sa ebanghelismo o evangelism. Ipanalangin sa Diyos ang mga oportunidad na makapagbabahagi sa mga kaibigan, kapamilya, kamag-anak, kaklase o kasamahan sa trabaho. O maging matyaga at huwag kaagad panghihinaan ng loob. Sino-sino? Isang kapitbahay, isang kapamilya, isang kaibigan.
ang ipagpipray mo araw-araw sa loob ng isang buwan para maging tagasunod din ni Jesus. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan. Naway kami, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong mga salita at aming maipahayag ang iyong mga salita sa mga taong hindi pa nakakikilala sa inyo, Panginoon. Tulungan mo kami na kami aming maipahayag ang iyong mga salita na may tapat na puso sa aming mga buhay. At ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa amin upang aming mabigyan ng tapang ang pagpapahayag, Panginoon. Dahil minsan, O Diyos, ay marami pong mga hadlang upang hindi namin ito maipahayag sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. At Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Ingatan mo sila at patnubayan mo kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.